Marshall Peak, Kabanata 5429. Mga pagsulong ng Dao. Sa una, si Yang Kai ay may napakalaking halaga ng mga mapagkukunan. Bago siya umalis sa 3,000 mundo para sa Black Ink Battlefield noon, gumawa siya ng ilang paghahanda sa pamamagitan ng pagdadala ng maraming materyales ng lahat ng iba't ibang elemento. Sa paglipas ng mga taon, nakakuha siya ng higit pang mga mapagkukunan sa Black Ink Battlefield, lalo na nang gumawa siya ng kaguluhan sa teritoryo ng Black Ink Clan at ninakawan ang marami sa kanilang mga lungsod. Ang bawat teritoryo ng Black Ink Clan Master ay may malaking bilang ng mga tindahan kung saan mayroong hindi mabilang na mga mapagkukunang ibinebenta. Sa makatuwid, hindi kailanman nag-alala si Yang Kai tungkol sa kawalan ng sapat na mapagkukunan ng pagtatanim. Nang humingi si Kang ng ilang mapagkukunan upang maibalik ang kanyang lakas, binigyan siya ni Yang Kai ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, marami pa siyang materyales, ngunit lahat iyon ay nasa 5 elemento. Wala na siyang anumang materyal sa yin o yang element, kasama ang yellow at blue crystals na nakuha niya mula kina Kuya Huang at Kuya Lan. Sa iba't ibang uri ng mga materyales, ang mga mapagkukunan ng yin at yang attribute ang pinakamahirap makuha. Sa 3,000 mundo, ang mas mataas na grado na yin at yang element na materyales ay itinuturing na mga strategic reserves kahit na sa cave heavens at paradises. Hindi nila gagamitin ang mga ito maliban kung talagang kailangan nila. Medyo mas maganda ang sitwasyon sa Black Ink Battlefield, ngunit sa kabuuan, ang mga materyales ng yin at yang element ay mas bihira pa rin kaysa sa mga materyales ng 5 elements. Kung walang kumpletong hanay ng mga materyales, hindi siya maaaring magpatuloy sa paglilinang. Nagsisi siya sa paggamit ng napakaraming yellow at blue crystals para harangan ang aura ng Royal Lord noon. Sa tuwing gagamit siya ng instantaneous movement, kailangan niyang maglabas ng potent purifying light para harangan ang aura ng Royal Lord, at pagkatapos ng mga taon ng pagtakas, naubos niya ang maraming kristal na iyon. Gayunpaman, parang wala siyang pagpipilian. Kung hindi siya gumamit ng purifying light, napatay na siya. Kahit na marami siyang heaven opening pills, ang pagkonsumo ng mga ito upang linangin ay napakabagal kung ikukumpara. Bukod dito, napakatagal na niyang nanatili sa Great Sea Celestial Phenomenon na ito, kaya nilayon niyang umalis. Ang sesyon ng pagtatanim na ito ay dapat na matapos. Pagkatapos gumawa ng ilang mabilis na kalkulasyon, napagtanto niyang kay na gumugol siya ng 4,000 taon sa temporal rivers. Tumagal lamang siya ng humigit kumulang 2,000 taon upang makapasok sa 8th grade, habang ginugol niya ang susunod na 2,000 taon sa paglilinang, na nagbigay daan sa kanya upang maitatag ang kanyang sarili sa 8th grade. Kaya lang, 4,000 taon na ang lumipas. Sa sinabi nito, isang makabuluhang mas maikling oras ang lumipas sa labas ng mundo. Dahil iba-iba ang daloy ng oras sa bawat temporal river, at hindi alam ni Yang Kai ang eksaktong ratio kumpara sa labas ng mundo, kaya hindi niya makalkula kung gaano karaming oras ang lumipas sa ibang bahagi ng universo. Gayunpaman, alam niyang gumugol siya ng humigit kumulang 100 taon sa labas ng temporal rivers, kaya sa pagkuha ng ilang magaspang na pagtatantya, nahulaan niya na nasa pagitan ng 400 at 500 taon ang lumipas sa labas ng mundo. Kumusta ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi? Kudlit, hanggang sa sandaling ito naisip niya ang bagay na ito. Pagkatapos ng napakahabang sesyon ng cultivation, halos nakalimutan na niyang kay ang lahat tungkol sa labas ng mundo. Bigla niyang naalala na ang dahilan kung bakit siya tumalon sa Great Sea ay dahil hinabol siya ng mga tupa na pinamumunuan ng Royal Lord. Hindi na niya nakita ang Royal Lord pagkatapos ng mahabang panahon, kaya tiniisip niya kung ang kabilang partido ay nakapasok na rin sa Great Sea, o kung siya ay buhay pa. Ipinilig ni Yang Kai ang kanyang ulo upang itulak ang pag-iisip sa likod ng kanyang isipan. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay umalis dito sa lalong madaling panahon. Nang magkaroon siya ng sapat na mapagkukunan, nakalimutan niya ang tungkol sa paglipas ng panahon sa Great Sea. Ngayong wala siyang sapat na mapagkukunan, walang kabuluhan na manatili siya rito. Gayunpaman, ang pag-alis sa lugar na ito ay hindi ganoon kadali. Mayroong hindi mabilang na mga undercurrent sa Great Sea na magkakaugnay sa isa't isa, kaya mahirap para sa kanya na tukuyin ang anumang uri ng direksyon. Pagkasabi nito, naniwala si Yang Kai na kung saan may kalooban, mayroong paraan. Ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at binuksan ang isang portal sa kanyang miniature universe bago sinisipsip ang 3,000 metrong temporal river. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa undercurrent na pinakamalapit sa kanya. Hindi tulad noong una siyang bumulusok sa Great Sea, hindi na siya nataranta. Sa paglipas ng mga taon,
lumipat siya sa Great Sea ng hindi mabilang na beses upang maghanap ng higit pang temporal at Grand Daw rivers, kaya natuto siya ng ilang mga trick upang harapin ang mga undercurrent na ito. Ang bawat undercurrent ay nag-evolve mula sa isang Grand Daw, na bumuo ng isang martial domain. Hindi pa nakikisali si Yang Kai sa marami sa mga Grand Daw na iyon, kaya mahirap para sa kanya na mag-react ng naaayon. Ngayon, naubos na niya ang napakaraming Grand Daw rivers, kabilang ang ilan sa Grand Daw of Space, na tumulong na mapabuti ang kanyang mastery sa Daw of Space. Sa puntong ito, masasabing mayroon na siyang ilang pangunahing mga nagawa sa karamihan ng mga Grand Daw sa universo, kahit na ang kanyang antas ng kasanayan sa mga ito ay iba-iba ng malaki. Kapag siya ay partikular na sanay sa isang partikular na Grand Daw, magiging mas madali siya sa kaukulang undercurrent. Halimbawa, nakatagpo si Yang Kai ng ilang Space Daw rivers na puno ng Space Daw essence at void cracks na random na gumagalaw. Karamihan sa mga tao ay makakahanap ng gayong kapaligiran bilang isang bitag ng kamatayan. Kahit na ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters at Royal Lords ay mahihirapang mabuhay kapag napadpad sila sa naturang ilog. Gayunpaman, nalampasan ni Yang Kai ang mga ilog ng Space Daw na parang naglalakad siya sa isang patag na parang. Kinailangan lang niyang gamitin ang kanyang Space Principles para umalangaw-ngaw sa mga agos sa ilog para makasakay siya kasama nito nang hindi nasaktan. Matapos sumipsap ng mga ganoong ilog sa nakaraan, napagtanto niyang bumuti pa rin ang kanyang karunungan sa Daw of Space, at nang makarating siya sa isa pang Space Daw River, naging mas madali para sa kanya ang pagharap dito. Ito ay isang banal na siklo. Ngayon, si Yang Kai ay hindi sanay sa lahat ng Grand Daos, ngunit hanggat alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa kanila, magagamit niya ang kanyang pangunawa upang iwasan ang ilan sa mga panganib sa undercurrents. Kung ang mga ilog ay sapat na magkakaugnay, maaari pa niyang pinuhin ang bahagi ng mga ito at pahusayin ang kanyang karunungan sa mga Grand Daos na iyon. Sa makatuwid, sa kabila ng alam niyang madaling umalis, hindi nag-alala si Yang Kai na hindi niya ito makakamit. Sa sapat na panahon, maaari niyang makuha at pinuhin ang lahat ng undercurrents sa Great Sea, at kung wala ang mga undercurrents na ito, ang Great Sea ay hindi na umiral. Ito ay magiging isang napakahirap na gawain dahil batay lamang sa kanyang mga obserbasyon sa ngayon, ang Great Sea ay napakalawak na aabutin siya ng ilang 10,000 taon upang makamit ito sa kanyang sarili. Ang kanyang karanasan sa pagsipsip ng mga undercurrent sa pagkakataong ito ay iba sa mga nauna. Noon, pangunahing nakatuon si Yang Kai sa paghahanap ng mga temporal rivers upang mapabuti ang kanyang paglilinang habang ang pagsipsip ng mga undercurrent ay isang bagay na ginawa niya kapag naghahanap ng susunod na temporal river o upang sirain ang monotony ng paglilinang. Gayunpaman, habang nakatuon siya sa pagkuha ng mga undercurrent ngayon, ang kanyang kahusayan ay mas mataas. Naging sanhi ito ng kanyang miniature universe na mapuno ng Grand Daw rivers na hindi niya nagawang pinuhin. Ang mga ilog na ito ay naglalaman ng lahat ng uri ng mga abstrusidad habang sila ay nag-aaway sa miniature universe, na nagdulot ng ilang hindi pangkaraniwang mga phenomena. Nang maging sobra na ito, kinailangan ni Yang Kai na maghanap ng mga tahimik na undercurrent upang mapino ang mga labi ng mga ilog, at pagkatapos lamang na mapino ang mga ito ay magpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Habang sinisipsap niya ang mga ilog ng Grand Daw, mabilis na umunlad ang kanyang karunungan sa iba't ibang Grand Daw. Nagawa rin niyang itaas ang kanyang Spear Daw sa 7th level of Mastery. Ang kanyang Mastery of the Sword Daw, na hindi pa niya napag-aralan ng maayos noon, ay umabot sa 5th level, attaining Mastery through Comprehensive Understanding. Ang pag-abot sa 5th level sa Grand Daw na ito ay hindi nakadagdag sa kanyang lakas, ngunit sapat na para kay Yang Kai na maituring ngayon na isang Grandmaster sa Sword Daw. Siyempre, iyon lang ang antas ng mastery na naabot niya sa isang teoretikal na kahulugan at hindi pa rin siya maihahambing sa mga nakaabot sa parehong antas sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsusumikap at pag-unawa. Anuman, wala iyon sa pag-aalala ni Yang Kai dahil gusto lang niyang gamitin ang mga pagsulong sa Grand Daos para tulungan siyang makaalis sa Great Sea na ito. Higit pa rito, kakailanganin ng isang mahabang panahon at maraming pagsisikap para maabot ang 5th level of mastery sa alinmang Grand Daw, ngunit kailangan lang ni Yang Kai na pinuhin ang ilang Sword Daw rivers para makamit iyon. Habang parami ng parami ang Grand Daw rivers na nakuha ni Yang Kai, nakita niyang mas madali at mas madali ang pagtawid sa undercurrents sa Great Sea. Sa sinabi niya, may isang punto na nagpagulo sa kanya sa pagitan ng mga luha at pagtawa. Noon, siya ay sabik na linangin at makapasok sa 8th grade sa lalong madaling panahon, kaya palagi niyang pinagsisikapan ang kanyang sarili na maghanap ng temporal rivers, ngunit isa lamang ang natagpuan tuwing 10 taon sa karaniwan. Ngayon na hindi na niya kailangan ng temporal rivers para linangin, madalas na niya itong nasumpungan.
Matapos sumipsap ng ilang dosenang temporal river na may iba't ibang haba, bigla niyang naramdaman na muling nagbago ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe. Noong nakaraan, ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe ay 5 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, ngunit sa sandaling ito, ang ratio ay tumaas ng malaki. Napagtanto niyang kay na ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe ay halos 7 beses nang mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Pansamantala, nakakuha siya ng ilang bagong insight sa Tao of Time. Ang kanyang dragon vein ay pumipintig habang kumakalat ang kanyang dragon pressure. Nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay sa Tao of Time. Noong binisita niya ang Northern Pass ilang daang taon na ang nakalilipas at nilinang sa loob ng Dragon Pool, ang kanyang Mastery of the Tao of Time ay nag-improve ng husto, umabot sa 7th level. Ngayon, pagkatapos niyang masipsip ang ilang dosenang temporal rivers, direkta siyang nakapasok sa 8th level, dinala ito sa parehong antas ng kanyang pag-unawa sa Tao of Space. Sa sinabi nito, naramdaman niyang kay na hindi na siya malayong makamit ang isa pang tagumpay sa kanyang Tao of Space. Ang kailangan ay mayroong sapat na Space Tao River sa Great Sea na ito para masipsip at pinuhin niya. Ang realisasyon ay nagparamdam sa kanya ng kagalakan. Habang sinusuri niya ang mga pagbabago sa kanyang miniature universe, nagpatuloy siya sa paglipat sa mga undercurrent. Sa paligid ng Great Sea Celestial Phenomenon, maraming patay na universe world kung saan itinanam ang Black Ink Nests, na ang isa sa mga ito ay napakalaki dahil ito ay pag-aari ng isang Royal Lord. Parang may malakas na aura na nagtatago sa Black Ink Nest na ito. Mga 500 taon na ang nakalilipas, dumating ang tupa na pinamumunuan ng Royal Lord sa lugar na ito at nakita siyang kay na sumisid sa malawak na celestial phenomenon na ito. Pagkatapos na siya mismo ang pumasok dito upang siyasatin ang sitwasyon, napagtanto ng Royal Lord na ang Great Sea ay puno ng panganib, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umatras. Sa oras na iyon, siya ay malubhang nasugatan, at kung siya ay nagpumilit na habulin siyang kay, kalimutan ang tungkol sa paghahanap sa huli, maaari pa siyang mawala sa kanyang buhay. Sa makatuwid, ang tupa na pinamumunuan ng Royal Lord ay kinaladkad ang isang patay na universe world papunta sa lugar na ito mula sa kawalan at itinanam ang kanyang Black Ink Nest. Sa paggawa nito, masusubaybayan niya ang Great Sea para mahuli niya kaagad siyang kay sakaling makaligtas ang huli at makatakas. Pangalawa, kailangan niyang magpagaling. Ngayong lumipas na ang 500 taon, hindi lang ang Black Ink Nest niya ang Black Ink Nest sa paligid ng Great Sea. Mayroong mga ilang daang low-grade Black Ink Nests. Sa sinabi nito, wala pang mid-grade Black Ink Nests. Pagkatapos ng lahat, ito ay kumonsumo ng isang malaking halaga ng enerhiya upang alagaan ang mid-grade Black Ink Nests, at ang Royal Lord ay wala pang intensyon na magkaroon ng sarili niyang territory lords. Ang dahilan kung bakit pinalaki pa niya ang iba pang Black Ink clansmen ay para tulungan siyang subaybayan ang Great Sea. Ilang daang low-grade Black Ink Nests ang nakakalat sa paligid ng Great Sea na may maikling distansya lamang sa pagitan ng mga ito habang halos 10 milyong Black Ink clansmen ang naspawn mula sa Black Ink Nests na ito. Ang mga mapagkukunan sa kalapit na void ay ganap na nakuha at ipinadala sa Black Ink Nests para tumulong sa pag-aalaga ng higit pang Black Ink clansmen. Ngayon, karamihan sa mga Black Ink clansmen na ito ay nakapost sa paligid ng Great Sea Celestial Phenomenon, kaya kung talagang nagawang lumabas niyang kay, matutuklasan nila siya kaagad. Marshall Peak, Kabanata 5430. Determinadong pumatay. Sa sandaling ito, ang isang feudal lord ay nakatitig sa Great Sea Celestial Phenomenon sa kanyang harapan na nakakunot ang noo, na may pagdududang ekspresyon. Nadama niya na ang Great Sea ay nagbago kahit papaano sa paglipas ng mga taon. Ito ay tila naging mas maliit. Gayunpaman, ang pagbabago ay unti-unti at minuto na hindi siya sigurado. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan ang Black Ink Nest ng Royal Lord at nag-alinlangan kung dapat ba niyang iulat ang bagay na ito. Ang Royal Lord ay nagpapagaling pa rin, at bagaman 500 taon na ang lumipas, hindi pa rin siya ganap na gumaling. Kung ang feudal lord ito ay istorbohin siya sa isang maliit na bagay, nag-aalala siyang mapaparusahan siya. Baka nag-i-imagine ako ng mga bagay-bagay. Kudlit, umiling ang feudal lord. Marami siyang kasama na nagbabantay din sa Great Sea na ito, kaya kung talagang lumiit ang Great Sea, mapapansin ito ng iba. Dahil wala sa kanila ang nakadetect nito, naniwala ang feudal lord na dapat siya ay labis na nag-aalala. Bagamat naliligaw siya sa kanyang pag-iisip, biglang nagkaroon ng anomalya sa Great Sea. Sa pagsisimula, tiningnan niya ito ng mabuti. Siya ay nasa lugar na ito sa loob ng 300 taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng anumang paggalaw sa Great Sea, na parabang ito ay ganap na patay. Ito ay kakaiba na mayroong ilang mga ripples sa araw na ito.
Bago niya makita ng malinaw ang nangyayari, isang figure ang lumabas sa Great Sea na may hawak na sibat. Ang tao ay tila nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway habang ang kanyang hangarin na pumatay ay lumakas at ang kanyang world force ay umaalon. Nang lumitaw ang tao, nagkataong nakasalubong niya ang feudal lord ito. Pareho silang nagulat, ngunit hindi nagtagal ay natauhan ang feudal lord habang nagmamadaling umatras at napaungol upang alertuhan ang iba. Ang tao na hinihintay ng royal lord ay sa wakas ay nagpakita na. Kahit na hindi pa nakita ng feudal lord si Yang Kai, alam niyang ito ang target na hinahanap ng royal lord sa sandaling lumitaw ang tao. Kasunod ng alulong, ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa bibig ng feudal lord. Sa pagsabog ng world force, sumabog ang ulo ng feudal lord. Bakit may feudal lord dito? Sumimangot si Yang Kai. Habang tumangala siya, tumindi ang kanyang pagdududa dahil may low-grade black ink nest sa isang universe fragment sa malapit. Marami ring Black Ink clansmen ang gumagala sa universe fragment na ito. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa paligid, napagtanto ni Yang Kai na may mas maraming Black Ink clansmen sa kawalan na nakakalat sa paligid ng Great Sea, na parang may binabantayan sila. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Tiyak na matalino ang Royal Lord na iyon. Sa tingin ko kanina pa niya ako hinihintay na lumabas. Dapat ay mayroon siyang sariling Black Ink nest. Kung hindi niya maaalagaan ang napakaraming Black Ink clansmen. Sa sandaling umalis ako sa Great Sea, anuman ang direksyon, malalaman niya kaagad ang tungkol dito. Kudlit, tila hindi nakapasok ang Royal Lord sa Great Sea at sa halip ay nagpapagaling sa paligid sa paglipas ng mga taon. Ngunit, ilang taon na ba si Yang Kai sa loob ng Great Sea? Mula noong araw na nagpasya siyang umalis sa Great Sea, gumugol siya ng 200 taon na naghahanap ng paraan. Sa panahong iyon, kinaladkad lang siya sa ilalim ng agos ng walang paraan upang matukoy kung saang direksyon siya patungo. Halos mawalan ng pag-asa si Yang Kai matapos gumugol ng 200 taon na naghahanap ng paraan. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pagsisikap sa huli ay hindi nawalan ng kabuluhan. Bago niya maisip ang bagay na ito, isang malakas na aura ang nagising mula sa isang universe world sa di kalayuan. Kasunod nito, nakita niya ang isang matipunong figure na bumaril patungo sa kanya na parang bulalakaw. Bago pa man dumating ang figure, napalunok siya sa pamilyar na panggigipit ng Royal Lord. Siya ay napakabilis. Kudlit, alam ni Yang Kai na ang mga feudal lord na nasa malapit ay malamang na nagpaalam sa Royal Lord tungkol sa kanyang hitsura sa pamamagitan ng Black Ink nests. Ang mga feudal lord sa kawalan ay nagsimulang umahan kay Yang Kai sa pagtatangkang pigilan siya. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at ngumisi. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa Royal Lord, at kahit saan siya dumaan, lahat ng Black Ink clansmen ay sumabog sa ambon ng dugo. Sa kawalan, ang Royal Lord ay nagulat habang iniisip niya. Bakit hindi siya tumatakas? Kudlit, noong una ay naisip niya na si Yang Kai ay agad natatakas pagkatapos umalis sa Great Sea. Bagamat mahina ang tao na ito, ang kanyang husay sa pagtakas ay kahanga-hanga. Sa makatuwid, sa sandaling matanggap niya ang balita mula sa kanyang mga nasasakupan, ang Royal Lord ay tumakbo palabas ng kanyang Black Ink nest dahil nag-aalala siyang makakatakas si Yang Kai. Sa kanyang pagtataka, sa halip na tumakbo palayo, ang tao ay lumapit sa kanya. Ano ang nagbigay ng kumpiyansa sa human brat na ito? Nakalimutan na ba niya kung gaano siya kabugbog habang hinahabol siya 500 taon na ang nakakaraan? Gayunpaman, hindi nagtagal, napagtanto ng Royal Lord kung saan nagmula ang pagtitiwala ng tao. Habang papalapit sila sa isa't isa, lumakas ang aura ng tao at hindi nagtagal ay lumampas sa limitasyon ng 7th grade bago umabot sa 8th grade. Nasa 8th grade heaven opening realm na siya. Kudlit, nagulat ang Royal Lord. Nakalusot siya. Ang sinumpaang Great Sea na ito ay puno ng nakamamatay na panganib. Noon, hindi man lang ako nakatagal sa loob. Maituturing na maswerte para sa batang ito na nakaligtas lang, kaya paano niya nagawang makamit ang isang pambihirang tagumpay? Nakatagpo ba siya ng kagilahilalas na pagkakataon sa loob ng Great Sea? Kudlit, nagdilim ang ekspresyon ng Royal Lord. Kaya paano kung nakarating siya sa 8th grade? Isa akong Royal Lord. Kudlit, noong nakaraan, hindi niya nagawang patayin ang tao dahil siya ay lubhang nasugatan, kaya hindi niya lubos na magamit ang kanyang lakas. Gayunpaman, pagkatapos ng 500 taon ng paggaling, ang kanyang mga sugat ay halos gumaling na. Bagamat wala pa rin siya sa peak condition, mas magaling na siya kaysa 500 taon na ang nakalipas. Kahit na mayroong 5 8th grade humans sa harap niya, madali niyang haharapin ang mga ito, hindi pa banggitin na si Yang Kai ay nag-iisa.
Ang tanging alalahanin ng Royal Lord ay tungkol sa pagtakbo ni Yang Kai. Hanggat hindi nagtangka ang huli na tumakas, maayos ang lahat. Habang ang dalawang figure ay nagsisingil patungo sa isa't isa, ang distansya sa pagitan nila ay mabilis na umikli. Ang kanilang malalakas na aura ay nagsalubong, at bago pa man sila nagpalitan ng mga galaw, ang kawalan ay nagsimulang magwarpeng. Biglang nawala sa paningin ng Royal Lord si Yang Kai. Sa susunod na sandali, siya ay nilamon ng isang malakas na kahulugan ng mamamatay tao na layunin at hindi mabilang na mga anino ng sibat. Sa sandaling ito, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat habang ipinakita niya ang mga kasanayang nakuha niya sa Great Sea. Gamit ang sarili niyang spear daw bilang pundasyon, hinabi niya ang Grand Daos of Luck, Yin, Yang, Life, Death, 5 Elements, Karma, Murder, Bloodlust at marami pang iba. Ang kapangyarihan ng kanyang sibat ay nagpang-inig sa buong sansinukob. Kahit na may territory lord sa harap niya, may kumpiyansa siyang sirain siya sa hakbang na ito. Ito ang pinakamalakas na atake ng sibat na pinakawalan niya. Nahaharap sa napakagandang serye ng mga pag-atake, ang Royal Lord ay tumugon ng may purong malupit na puwersa. Inikat ang kanyang black ink strength ng baliw, pilit niyang itinulak palabas ang kanyang kamao. Sa sumunod na sandali, pinaalis si Yang Kai habang nag-spray siya ng isang subo ng golden blood. Ang napakatinding kapangyarihan ay nagtagumpay sa higit sa 10,000 mga kasanayan. Bagamat marami nang nakuha si Yang Kai sa Great Sea at naunawaan ang maraming iba't ibang Grand Daos, hindi pa rin ito kayang bawiin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga hilaw na kapangyarihan. Nagmamadali niyang pinatatag ang sarili, ngunit sa halip na malungkot, natuwa si Yang Kai. Iyon ay dahil napagtanto niyang kaya niyang makipagkompetensya sa isang Royal Lord. Bago siya pumasok sa Great Sea, hindi niya akalain na lalaban siya sa isang Royal Lord dahil ang kabilang partido ay kailangan lang maglanding ng isang suntok para wakasan ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, kahit na mukhang bagbog pa rin, nagawa ni Yang Kai na makipagpalitan ng suntok sa isang Royal Lord. Ang kanyang pambihirang tagumpay sa 8th grade at ang asimilasyon ng maraming iba't ibang Grand Daos ay nagpabuti ng kanyang lakas ng husto. Si Yang Kai ay hindi na ang mahinang 7th grade Heaven Opening Realm Master na dati niyang dating. Nagulat din ang Royal Lord. Matapos hampasin si Yang Kai ng suntok na iyon, hindi siya nagmadaling habulin siya at sa halip ay tumingin ng masama sa kanyang kamao. Lahat ng uri ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan ay umikot sa kanyang kamao at nagtagal din sila sa kawalan kung saan sila nagkasagupaan. Ang mga kapangyarihang iyon ay hindi masusukat, na para bang may kinalaman sila sa mismong pundasyon ng enerhiya at pag-iral, isang bagay na hindi niya maintindihan kahit kaunti. Ngunit hindi nagtagal, itinapon niya ang nakakagambalang mga kaisipang iyon at pinandilatan si Yang Kai, na nagbabaga sa kanyang mga mata ng nakamamatay na layunin. Mga 500 taon na ang nakalilipas, ang tao na ito ay tumakas mula sa kanya sa pamamagitan ng pagsisid sa Great Sea, ngunit pagkatapos na lumitaw, siya ay naging mas malakas. Alam ng Royal Lord na hindi niya hahayaang makatakas muli ang gayong tao. Kung hindi, maraming Black Ink Clansmen ang mamamatay sa kanyang mga kamay sa hinaharap. Sa makatuwid, determinado siyang patayin si Yang Kai anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, nagpasya din si Yang Kai na linisin ang Royal Lord sa lahat ng bagay. Hindi dahil sa sobrang tiwala niya sa kanyang sarili dahil sa pagtaas ng kanyang lakas, sa halip ay alam niya ang mga lihim ng Great Sea na ito at hindi niya kayang hayaang mabuhay ang Royal Lord ito. Hindi may kakaila na ang Great Sea ay isang napakalaking treasure trove. Kahit na siya ay nakulong sa loob ng maraming taon, si Yang Kai ay nakinabang ng husto mula sa karanasan. Ang ganitong celestial phenomenon ay lubhang kapakipakinabang sa lahat ng tao, hindi lamang sa kanya. Marahil ay maaari siyang bumalik sa hinaharap at muling magtanim dito. Dahil dito, hindi niya hahayaang mailabas ang mga sikreto ng lugar na ito. Kung hahayaan niyang mabuhay ang Royal Lord, pagkatapos masaksihan ang napakalaking paglaki ni Yang Kai sa lakas, tiyak na sisisid ang huli sa Great Sea at posibleng matuklasan ang mga lihim nito. Ang Grand Dao sa Undercurrents ay walang silbi sa Black Ink Clan, ngunit sila ay nakinabang sa Black Ink Disciples. Kailangan lang nilang magdala ng ilang Black Ink Disciples para mani ang lahat ng benepisyo ng celestial phenomenon na ito. Upang maiwasang mangyari ang ganoong bagay, kinailangan ni Yang Kai na patayin ang Royal Lord ito. Bukod dito, halatang hindi rin siya papayagan ng Royal Lord na ito na tumakas. Daan-daang taon na siyang naghihintay sa lugar na ito, kaya ngayong lumitaw na ang kanyang kaaway, wala nang paraan para palayain siya. Ngayon, ang Royal Lord ay namatay, o si Yang Kai ay mamamatay. Nagkataon na pareho silang determinadong sirain ang isa't isa.
Sa susunod na saglit, nawala si Yang Kai sa lugar habang ang Royal Lord ay pinalakas ang kanyang Black Ink Strength at ibinaba ang kanyang mga pakpak. Kasunod nito, biglang lumitaw si Yang Kai sa likod ng Royal Lord at itinulak ang kanyang sibat. Parang may mata sa likod ng Royal Lord, inilahad niya ang kanyang kamay, ang kanyang palad ay tila kayang pigilan ang langit at ang lupa. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi niya mahawakan ang kanyang target. Ang after image ni Yang Kai ay nawala sa kanyang kamay habang ang tunay na katawan ay muling lumitaw sa kanyang kaliwa. Dahil inaasahan ito, direktang itinulak ng Royal Lord ang kanyang kamao. Sa sandaling lumitaw si Yang Kai, parang pinili niyang bumangga sa atake ng kalaban. Nakapagpalat na sila ng mahigit 100 galaw sa isang iglap, ngunit hindi pa sila lumalabas. Ang mga after images ni Yang Kai ay nakakalat sa paligid ng kawalan, na parang 12-12 siya ang lumabas sa parehong oras. Bago mawala ang isang after image, may lumitaw na bago. Habang paulit-ulit niyang itinutulak ang kanyang sibat, inihatid ni Yang Kai ang lahat ng uri ng Grand Daos sa kanyang mga pag-atake at sa lalong madaling panahon ay tila nagkaroon ng web ng Grand Daos na bomb alot sa Royal Lord. Hindi nababagabag, ang Royal Lord ay tumugon ng naaayon. Alam niya na ang tao na ito ay master ng Dao of Space, kaya sa kabila ng pagiging mas malakas, hindi niya maaaring payagan ang kabilang partido na magdikta sa daloy ng labanang ito. Kung hindi, baka siya ang matalo. Dahil hindi siya kasing husay ng tao na ito, ang tanging maaasahan ng Royal Lord ay ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Hanggat nakahanap siya ng pagkakataon, maaari niyang patayin ang kabilang partido sa isang suntok. Sa sandaling iyon, ang labanan ay lumitaw na medyo tagilid. Ang isang partido ay paulit-ulit na naghagis ng matangkad na pag-atake habang pinapagana niya ang iba't ibang uri ng Grand Daos sa pamamagitan ng kanyang sibat habang ang isa naman ay parang clumsy ngunit hindi nababahala habang ang bawat galaw niya ay naglalabas ng matinding pressure. Martial Peak, Kabanata 5431. Magulong time-space. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang matinding labanan, parehong nadama ni Yang Kai at ng ulo ng tupa na Royal Lord ang kanilang mga puso na lumulubog habang sila ay nagpapakita ng mga solemne na ekspresyon. Para kay Yang Kai, kahit na ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang beses, hindi pa rin siya kalaban sa kabilang partido. Bagamat may pagkakaiba lamang ng 1 grado sa pagitan nila, ito ang pinakamalaking agwat na tatawid. Noong si Yang Kai ay isang 5th grade master, kaya niyang pumatay ng 6th grade master. Noong siya ay 6th grade master, kaya niyang pumatay ng 7th grade master. Noong siya ay isang 7th grade master, kaya niyang pumatay ng isang territory lord. Gayunpaman, bilang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, napagtanto niyang wala siyang pag-asa na pumatay ng isang 9th grade master gamit ang kanyang sariling lakas lamang. Ang kapangyarihan ng isang Royal Lord ay katumbas ng kapangyarihan ng isang 9th grade master. Malinaw pa nga niyang nararamdaman na hindi pa rin ganap na nakaka-recover ang Royal Lord. Sa madaling salita, ang kabilang partido ay wala sa pinakamataas na kondisyon, ngunit hindi pa rin siya katugma. Kalokohan. Kung magtatagal ito, mahuhulog ako sa isang hindi kanais-nais na posisyon. Gayunpaman, kung hindi ko papatayin ang Royal Lord ito, hindi ko mapapanatili na ligtas ang mga sikreto ng Great Sea Celestial Phenomenon. Kudlit. Habang nagbibigay ito ng sakit sa ulo ni Yang Kai, ang Royal Lord ay parehong bigo. Ang tao sa tapat niya ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanya 500 taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi pa sila naglalaban ng matagal, napagtanto ng Royal Lord na hindi magiging madali para sa kanya na patayin ang kalaban na ito. Walang duda na ang tao na ito ay hindi pa rin katapat para sa kanya, ngunit mayroon na siyang kapangyarihan na kalabanan siya. Ang ibang makapangyarihang 8th grade human masters ay maaari ding makipag-ugnayan sa kanya sa loob ng ilang panahon, ngunit ang Royal Lord ay tiwala na kaya niyang patayin ang mga ganoong kaaway sa madaling panahon. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Ang taong ito ay master ng Dao of Space at malinaw na naalala ng Royal Lord na hindi siya nakuhanan sa kabila ng paghabol sa kanya sa loob ng 500 taon na ang nakakaraan. Kung walang nagbago sa kanilang kasalukuyang labanan, malamang natataka si Yang Kai. Hindi ko siya mabigyan ng pagkakataong tumakbo. Kung hindi, hindi ko na malalaman kung ano ang ibinigay ni Kang sa kanya. Ang trump card ni Kang ay dapat na napakahalaga at dapat naming kontrolin. Kudlit. Pareho silang may iba't ibang iniisip, ngunit sa sandaling iyon, napagpasyahan nilang kailangan nilang pumasok lahat upang talunin ang kabilang partido ng sabay. Sa susunod na sandali, biglang tumalon si Yang Kai palayo sa Royal Lord, na nagpalaki ng agwat sa pagitan nila. Akala niya noong una ay pipigilan siya ng Royal Lord, ngunit sa halip, hinayaan lang siya ng Royal Lord.
Sa kabila ng kanyang pagkalito, walang oras si Yang Kai para pag-isipan ang isyo nang ibinaba niya ang Asher Dragon Spear at nagsimulang mabilis na bumuo ng isang set ng mga handsil. Ang isang Golden Crow ay huminga habang ang isang Great Sun ay umiral. Kasunod nito, isang malamig na full moon ang bumangon mula sa kanyang likuran habang nagliliwanag ito sa kawalan. Sabay na lumitaw ang araw at buwan, na bumubuo ng isang kamanghamanghang pangitain. Sa sandaling lumitaw ang araw at buwan, nagsimula silang umikot sa paligid ng Yang Kai, na nakakaapekto sa parehong espasyo at oras sa nakapaligid na rehiyon. Ang time principles ay kumalat, habang ang mga space principles ay nag-alunalon at nakipag-ugnay sa kanila, na bumubuo ng isang ganap na bagong uri ng lakas. Araw at buwan Divine Will. Ito ang pinakamakapangyarihang trump card na mailalabas ni Yang Kai bukod sa kanyang Dragon Bead. Ito rin ang divine ability na naimbento niya sa pamamagitan ng sarili niyang pangunawa. Ang pag-activate nito ay hindi mahirap, ngunit ang mga kinakailangan upang i-cast ito ay napakahirap, kaya't si Yang Kai lamang ang may kakayahan dahil ito ay nabuo mula sa resonance ng kanyang dalawang pinakamalakas na Grand Daos. Sa makatuwid, ang divine ability ito ay nagpakita ng isang pambihirang lakas noong ginamit niya ito. Hindi niya basta-basta nagagamit ang kanyang Dragon Bead, kaya para harapin ang Royal Lord na ito, makakaasa lang si Yang Kai sa kanyang Sun and Moon Divine Will. Kung hindi man lang kapakipakinabang ang hakbang na ito, wala siyang magagawa kundi ang umatras bago subukang gumawa ng ibang paraan para patayin ang Royal Lord. Sa sandaling inihagis ni Yang Kai ang kanyang Sun and Moon Divine Will, tumangala din ang Royal Lord at pinandilatan siya. Ang kanyang madilim na mga mata ay tila naging isang napakalalim na kailaliman na tila nilalamon nila si Yang Kai. Ang kanyang mga obsidian na mata ay sumasalamin sa figure ni Yang Kai, na nilamon ng walang katapusang black ink strength. Para siyang nasusunog sa madilim na apoy. Royal Lord Secret Technique. Sa sandaling iyon, parehong inilabas ni Yang Kai at ng Royal Lord ang kanilang pinakanakamamatay na mga galaw sa pagtatangkang talunin ang kabilang partido. Maaaring sabihin na ginawa nila ang parehong paghatol sa sitwasyong ito at kumilos ng desidido dito. Nagulat si Yang Kai dahil pamilyar siya sa Royal Lord Secret Technique. Para sa Black Ink Clansmen sa ibaba ng Royal Lords, kung gusto nilang sirain ang isang tao, kailangan lang nilang ilabas ang kanilang Black Ink Strength para salakayin ang katawan ng tao at miniature universe. Kung ang tao na iyon ay hindi makalaban, sila ay magiging isang Black Ink Disciple. Ang mga Royal Lord ay natural na magagawa ang parehong, ngunit mayroon din silang mas mahusay at mas mahusay na pamamaraan, na kilala sa humans bilang Royal Lord Secret Technique. Kilalang-kilala sa mga tao na kapag ang isang Royal Lord ay nag-activate ng Royal Lord Secret Technique, kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi makalaban dito, agad silang ginawang Black Ink Disciple. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi nakialam ang 8th grade Masters nang ang isang 9th grade Old Ancestor ay nakipaglaban sa isang Royal Lord. Maaaring palayasin ng 9th grade Master ang Royal Lord Secret Technique, ngunit hindi magagawa ng mga nasa 8th grade. Sa sandaling sila ay sinaktan ng Royal Lord Secret Technique sa isang matinding labanan, ang mga tao ay tiyak na magdusa ng napakalaking pagkatalo. Upang makitungo sa isang Royal Lord, isang 9th grade Master ay kailangang personal na gumawa ng hakbang. Ang humans ay pinag-aaralan ang mga lihim sa likod ng Royal Lord Secret Technique sa loob ng maraming taon, ngunit wala pa silang nalaman na kapakipakinabang, higit sa lahat dahil walang Royal Lord ang madaling mag-activate ng Royal Lord Secret Technique. Kung walang target na maaari nilang pag-aralan o mga halimbawa na maaari nilang matutunan, ang mga tao ay malinaw na hindi makakalap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Sa sinabi nito, ang mga matataas na opisyal ay nag-isip na ang Royal Lord Secret Technique ay maaaring isang uri ng innate divine ability na exclusive sa Black Ink Clan. Ang mga Royal Lord lang ang nakagamit nitong innate divine ability, at malamang na ito ay isang uri ng pag-atake na direktang nakakaapekto sa soul ng isang tao. Tiyak, narinig ni Yang Kai ang ganoong impormasyon at naranasan pa nga niya ito ng 2 beses sa nakaraan, ngunit napakahina niya noon para talagang maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngayon, naabot na niya ang 8th grade at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang soul cultivation, sa wakas ay napagtanto niya na ang Royal Lord Secret Technique ay hindi isang soul technique, kundi isang kombinasyon ng isa na may secret technique. Nang i-activate ng Royal Lord ang Royal Lord Secret Technique, malinaw na nakikita ni Yang Kai ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng kabilang partido. Ang figure ay nilamon ng makapal na Black Ink Strength, na para bang siya ay talagang naging isang Black Ink Disciple. Kasabay nito, si Yang Kai ay talagang sakop ng Black Ink Strength sa katotohanan. Ang Black Ink Strength ay dalisay, at para bang ito ay lumitaw ng wala saan. Kahit papaano,
hindi nakita ni Yang Kai ang kanyang kalaban na pinakawalan itong Black Ink Strength. Ang makapal at dalisay na Black Ink Strength ay tumagos sa kanyang pangangatawan, at sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi napigilan ni Yang Kai ang pagsalakay nito. Ang ganitong uri ng kaagnasan ay hindi nakakapinsala sa kanyang katawan, ngunit ang Royal Lord Secret Technique ay hindi kailanman ginawang nakamamatay. Ang dalisay at siksik na Black Ink Strength ay sumalakay sa miniature universe ni Yang Kai sa isang kisap mata, ngunit hindi tulad ng karaniwang nangyayari, ang Black Ink Strength ay tumalsik, tulad ng isang batong bumabagsak sa karagatan. Anumang ibang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay naging isang Black Ink Disciple at naging alipin sa Royal Lord sa ngayon. Gayunpaman, ang miniature universe ni Yang Kai ay may proteksyon ng isang World Tree clone. Nagtanim pa siya ng low-grade Black Ink Nest sa kanyang miniature universe maraming taon na ang nakararaan para alagaan ang ilang mababang antas na Black Ink Clansmen na gagamitin bilang mga tool sa pagsasanay para sa mga disipulo ng Void Dao Temple. Ang isang napakalaking halaga ng Black Ink Strength ay napigilan at naselyohan sa kanyang miniature universe. Sa makatuwid, talagang hindi na natatakot si Yang Kai sa kaagnasan nito. Minsang sinabi sa kanya ni Kang na maaaring hindi mapaglabanan ng World Tree clone ang Black Ink Strength mula kay Mo mismo, dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng Black Ink Strength, ngunit kahit na ang ulo ng tupa na Royal Lord ay makapangyarihan din, siya ay inutusan ng magnitude na mas mahina kaysa kay Mo. Dahil dito, hindi niya kailanman malalampasan ang proteksyon ng World Tree clone. Napagtanto ni Yang Kai na ang aura ng Royal Lord ay bumagsak ng husto pagkatapos niyang ihagis ang Royal Lord Secret Technique. Sa sandaling iyon, naalala ni Yang Kai ang dahilan kung bakit hindi gagamitin ng Royal Lords ang Royal Lord Secret Technique maliban kung talagang kinakailangan na gawin ito. Iyon ay dahil may presyong babayaran kung gusto nilang gamitin ito. Napakalakas ng Secret Technique na ito, at tahimik ito ng iCast. Dahil dito, hindi umaasa ang 8th grade masters na ipagtanggol ang kanilang sarili mula rito. Kung ang Royal Lords ay maaaring paulit-ulit na ihagis ito ng walang anumang pagpigil, ang Black Ink Clan ay kailangan lang magpadala ng isang Royal Lord para gumala sa larangan ng digmaan upang gawing Black Ink Disciples ang lahat ng 8th grade masters. Kapag nangyari iyon, ang lahi ng tao ay mapapahamak. Gayunpaman, dahil malinaw na may malaking presyong babayaran, hindi gagamitin ng Royal Lords ang secret technique ng Royal Lord ayon sa gusto nila na baka samantalahin ng 9th grade masters ang pagkakataon at patayin sila. Malinaw, ang buhay ng isang Royal Lord ay higit na mahalaga kaysa sa ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Nang matanto iyon, nagsimulang ngumiti si Yang Kai. Nilamon pa rin siya ng Black Ink Strength na nagmumukha siyang napakasama. Sa una ay nag-aalala siya na ang kanyang Sun and Moon Divine Will ay maaaring hindi sapat na makapangyarihan upang harapin itong Royal Lord. Gayunpaman, ang huli ay lubhang hangina pagkatapos niyang i-activate ang Royal Lord Secret Technique. Dahil dito, ang Sun and Moon Divine Will ay malamang na nakamamatay sa kanya. Kung paanong si Yang Kai ay naapektuhan ng Royal Lord Secret Technique at ang kanyang buong figure ay natatakpan ng Black Ink Strength, ang kapangyarihan ng umihikot na araw at buwan ay umabot sa Royal Lord. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai habang siya ay lihim na kinikilig. Hindi iyon ang unang beses na ginamit niya ang Sun and Moon Divine Will. Sa katunayan, maraming beses niyang inihagis ang banal na kakayahang ito noon para harapin ang mga kalaban na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang Sun and Moon Divine Will ay hindi kailanman naging mas malakas kaysa ngayon. Dumating sa punto kung saan kahit si Yang Kai ay naramdaman na ang Divine Ability ay hindi pangkaraniwang makapangyarihan sa araw na ito. Hindi may kakaila na may kinalaman ito sa kanyang pagsulong sa Dao of Time. Gayunpaman, itinuring niya ang pinakamalaking dahilan ay naabot niya ang isang anyo ng ekwilibriyo. Noong nakaraan, ang kanyang karunungan sa Dao of Space ay palaging mas mataas kaysa sa kanyang karunungan sa Dao of Time. Bago siya tumungo sa No Return Pass, ang kanyang mastery sa Dao of Space ay umabot na sa 8th level habang ang kanyang mastery sa Dao of Time ay nasa 6th level lamang. Pagkatapos ng pagsasanay sa Dragon Pool, ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein ay tumaas ng husto, na nagresulta sa kanyang karunungan sa Dao of Time na umabot sa 7th level. Noong naglilinang siya sa Great Sea Celestial Phenomenon, nagawa ni Yang Kai na sumipsip at magpino ng ilang dosenang temporal rivers, kaya itinulak ang kanyang Dao of Time sa 8th level, na nasa parehong antas ng kanyang Dao of Space. Noong nakaraan, nang i-activate niya ang kanyang Sun and Moon Divine Will, napagtanto ni Yang Kai na mayroong imbalance sa pagitan ng Space Principles at Time Principles na bumubuo sa pag-atake. Ang ganitong uri ng kawalan ng timbang ay nagpahinto sa Sun and Moon Divine Will mula sa pagpapakawala ng buong potensyal nito.
Siya ay nag-isip na kapag ang dalawa sa kanyang Grand Daos ay umabot sa isang estado ng balanse, makikita niya ang isang makabuluhang pagtaas sa kapangyarihan ng kanyang Sun and Moon Divine Will. Ngayon, tila tama ang kanyang haka-haka. Habang ang mga kapangyarihan ng parehong Grand Daos ay magkakaugnay, ipinakita nila ang isang ganap na bagong space-time strength, na tila sumasalamin sa universo mismo. Sa sandaling itinapon ng Royal Lord ang Royal Lord Secret Technique, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Mahina ang kanyang aura sa sandaling ito, at nakaharap sa Sun and Moon Divine Will, hindi niya maiwasang maramdaman na nasa panganib ang kanyang buhay. Ang Royal Lord ay galit na pinalakas ang kanyang Black Ink Strength sa pagtatangkang itaboy ito. Gayunpaman, naapektuhan ng kakaibang space-time strength, naging matamlay ang kanyang isip at galaw. Bago siya natauhan, nataman na ng Sun and Moon Divine Will ang kanyang figure. Isang hindi nakikitang epekto pagkatapos ay kumalat sa kawalan. Ang araw at buwan ay sumabog at nabuo sa isang napakalaking globo ng liwanag. Sa sandaling iyon, ang oras at espasyo ay tila nahulog sa isang magulong estado. Maging si Yang Kai, ang nagsumite ng banal na kakayahang ito, ay nadama na tila nabaligtad ang lahat. Martial Peak, Kabanata 5432. Ang tunay na lakas. Sa sandaling iyon, pinalaki ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tinitigan ang liwanag na globo. Bagamat nagsimula ng dumausdes ang mga luha sa kanyang pisngi bilang tugon sa nakakasilaw na liwanag, hindi pa rin niya ipinikit ang kanyang mga mata. Iyon ay dahil may nakikita siyang hindi maisip. Tila may ilang larawang kumikislap sa liwanag na globo. Sa mga larawan, nakita niya ang isang malabo na figure na nilamon ng Black Ink Strength na may malaking ulo sa kanyang kamay. May nakitang itim na dugo na umaagos mula sa ulo at hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang nakapalibot sa figure na tila sinasamba siya. Bago pa man siya makakita ng kahit ano ng malinaw, nawala na ang mga imahe, at ang mga larawang sunod niyang nakita ay mas nakakamangha. Ang mga umuunlad na bituin at mundo ng universo na puno ng sigla ay nababalot ng Black Ink Strength nang hindi nagtagal ay naging mga tigang na kaparangan na walang buhay. Ang mga larawang ito sa lalong madaling panahon ay nawala rin. Pagkatapos, nakita niya ang isang malaking puno na tila may sakit. Ang mga dahon ay natuyo, at maging ang mga bunga sa puno ay nalanta. Lumitaw ang mga ito na kulubat na parang nalantad sila sa sunlight sa loob ng maraming taon. Ang mga kakaibang imahe ay patuloy na kumikislap sa liwanag na globo ngunit lahat sila ay nawala bago pa sila matingnan ni Yang Kai. Dahil dito, hindi niya makuha ang mga detalye. Sa isang saglit lang, mahigit 100 eksena ang dumaan sa liwanag na globo, na hindi nagtagal ay napalitan ng kadiliman na parang wala ng liwanag sa universo. Natarante si Yang Kai. Ano ang mga larawang iyon? Kudlit. Na-activate na niya ang Sun and Moon Divine Will dati, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang phenomenon. Ang liwanag na globo ay nawala bago niya maisip ang anumang bagay. Napalunok ng Sun and Moon Divine Will, ang ulo ng tupa na Royal Lord ay nababad sa itim na dugo, at ang kanyang mukha ay napalitan ng takot. Ang kanyang aura ay naging mahina pagkatapos niyang gamitin ang Royal Lord Secret Technique, at ito ngayon ay tila mas mahina. Nakita niya ang mga larawan kasabay ni Yang Kai. Gayunpaman, kahit si Yang Kai ay walang ideya kung ano ang mga bagay na iyon, kaya paano niya malalaman? Isa pa, wala siya sa mood para pag-isipan iyon. Ang kapangyarihan ng Sun and Moon Divine Will ay lumampas sa inaasahan ni Yang Kai at lumampas din sa imahinasyon ng Royal Lord. Ang kahangahangang space-time strength ay sinisira na ngayon ang isipan at katawan ng Royal Lord, na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na sakit. Gayunpaman, nakadama pa rin siya ng tiwala na ang alikabok ay naayos na. Walang tao ang makakalaban sa Royal Lord Secret Technique, o hindi bababa sa naisip ng Royal Lord. Sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, para kay Yang Kai, na natatakpan ng Black Ink Strength, ay biglang ngumisi ng mapanokso sa kanya. 4 Universe Pillars. Kudlit. Ang mga salitang ito ay pumasok sa isipan ng Royal Lord sa isang iglap. Ang Royal Lord Secret Technique ay walang mga arch-nemesis nito. Maaaring harangan ng 4 Universe Pillars ang Royal Lord Secret Technique, tinitiyak na ang mga tao na nagtataglay ng isa sa kanila ay hindi masisira ng Black Ink Strength. Gayunpaman, sa pagkakaalam ng Royal Lord, ang mga mahalagang kayamanan tulad ng 4 Universe Pillars ay napakabihirang sa buong universo. Sa makatuwid, isang maliit na bilang lamang ng mga tao ang magkakaroon ng isa. Hindi inaasahan ng Royal Lord na ang tao na hinahanap niya ay mayroon din. Narinig niya na ang mga mahalagang kayamanan tulad ng 4 Universe Pillars ay palaging pagmamay-ari ng pinakamalakas na 8th Grade Masters.
Ang tao na ito ay nasa 7th grade lamang 500 taon na ang nakalilipas, kaya bakit mayroon din siyang isa sa 4 universe pillars? Sa sandaling iyon, labis na pinagsisihan ng Royal Lord ang pag-activate ng Royal Lord Secret Technique, na naging sanhi ng kanyang panghina. Kung hindi, kakayanin niya ang kakaibang divine ability ng kalaban. Nanghina na siya sa simula, at pagkatapos ay tinamaan siya ng divine ability ng kalaban, na nagpulala sa kanyang kalagayan. Napagtantong nasa isang mapanganib na sitwasyon siya, nanginginig ang anyo ng Royal Lord habang gumagamit siya ng secret technique. Kasabay nito, ang Royal Lord Black Ink Nest na itinanam sa malapit ay nagsimulang magpadala sa kanya ng Black Ink Strength, na nagpapahintulot sa kanyang aura na tumalon. Hindi naman kalayuan ang kanyang Black Ink Nest, kaya magagamit niya ito para mapabuti ang kanyang kondisyon. Kahit na siya ay mukhang bagbog, ang lahat ay nasa kanyang kontrol. May pagkakataon pa siyang patayin ang tao na ito. Gayunpaman, sa sandaling ang Royal Lord ay humugot ng enerhiya mula sa kanyang Black Ink Nest, ang mga tampok ng mukha ni Yang Kai ay nabaluktot, na parang dumaranas siya ng matinding sakit. Napaungol siya sa sobrang sakit. Nagulat ang Royal Lord, ngunit bago niya maisip kung ano ang mali kay Yang Kai, isang alulong na mas matindi ang bumungad sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na pamunit sa depensa ng kanyang kaluluwa at lubhang napinsala ito. Kasabay ng impluwensya ng space-time strength, ang kanyang isip ay naging ganap na blanko. Soul-rending thorn. Nang hilingin ni Yang Kai kay Grandmaster Mafan na pinuhin ang soul-rending thorns para sa kanya sa unang pagkakataon, gumawa ang huli ng 12 para magamit niya. Pagkatapos, ginamit ni Yang Kai ang 11 sa kanila sa paglaban para sa mid-grade Black Ink Nest, na nagresulta sa kanyang matinding pinsala o pagpatay sa katumbas na bilang ng Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples. Pagkatapos noon, sa labas ng Royal City sa Great Evolution Theater, ginamit niya ang huli para patayin si Chekong. Sa ganoong record ng tagumpay, natural na tiniyak ni Yang Kai na makakuha ng mas maraming soul-rending thorns para sa kanyang sarili. Nang magsimula ang Great Evolution Army sa kanilang pangalawang krusada, nagtipon si Yang Kai ng ilang materyales at hiniling kay Grandmaster Mafan na gumawa ng higit pang soul-rending thorns para sa kanya. Kinailangan ito ni Grandmaster Mafan ng ilang oras at lakas, ngunit ngayon ay may ilang dosenang soul-rending thorns si Yang Kai at itinago ang mga ito mula sa mga kaaway. Kahit noong inihagis niya ang Sun and Moon Divine Will kanina, hindi niya ito ginamit. Iyon ay dahil siya ang unang masasaktan bago niya mapahamak ang kanyang kalaban. Ang paggamit ng soul-rending thorn ay magreresulta sa kapwa-pinsala. Sa makatuwid, hindi gagamit si Yang Kai ng isa maliban kung kinakailangan na gawin iyon. Ngayon, dumating na sa puntong wala na siyang choice kundi gamitin ang mga iyon. Tunay na makapangyarihan ang Royal Lord. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay tinamaan ng soul-rending thorn at space-time strength, nagawa pa rin niyang pagsamahin ang kanyang sarili ng mabilis, ngunit nang tumangala siya, napagtanto niyang wala na si Yang Kai. Noong blanko ang kanyang isip kanina, nawala si Yang Kai. Dahil sa instinct, tumalikod siya habang dinilat niya ang kanyang mga mata at umungal. Nililigawan mo si kamatayan. Sa itaas ng patay na universe world kung saan matatagpuan ang kanyang Black Ink Nest, biglang lumitaw ang figure ni Yang Kai. Hinawakan niya ang kanyang sibat habang ang kanyang sandata ay naging ilaw ng sibat at tumama sa Black Ink Nest ng Royal Lord. Hindi direktang inatake ni Yang Kai ang Royal Lord dahil wala siyang kumpiyansa na patayin siya sa isang strike. Mahirap makitungo sa isang Royal Lord sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay hindi nagtagumpay noon sa ilalim ng katulad na mga kalagayan, kaya natural na hindi akalain ni Yang Kai na magagawa niya ang mas mahusay. Kaya naman, naniniwala siya na pinakamahusay na samantalahin niya ang pagkakataon at sirain ang Black Ink Nest ng kabilang partido. Ang isang Black Ink Nest ay hindi makatakas o maka-counterattack, pagkatapos ng lahat. Natutunan ni Yang Kai ang kanyang leksyon sa Great Evolution Royal City noon, kaya wala siyang pinigilan sa pagkakataong ito. Habang ang ilaw ng sibat ay bumagsak sa Black Ink Nest, naputol ito sa kalahati. Sumambulat ang Spear Intent at pinasingaw ang Black Ink Nest hanggang sa mga ugat nito. Lahat ng Black Ink Clansmen sa Black Ink Nest ay pinatay sa isang iglap nang mawala ang kanilang mga aura. Sa susunod na sandali, ang low-grade Black Ink Nest sa paligid ng Great Sea ay nagsimulang gumuho at nalalante dahil nawalan sila ng suporta. Kung wala ang suporta mula sa kanilang pinagmulan, na siyang Black Ink Nest ng Royal Lord, lahat ng low-grade Black Ink Nests ay tiyak na mapapahamak. Habang nasa kamay ang kanyang sibat, tumalikod si Yang Kai at hinarap ang Royal Lord, na papunta sa kanya. Ang kanyang mga mukha ay lumibot sa sakit,
ngunit ang nakamamatay na layunin sa likod ng kanyang mga titig ay tila nagkatotoo habang itinutok niya ang kanyang sibat pasulong at umuungal. Kayo na, narating na ng Royal Lord ang rurok ng kanyang kapangyarihan bago bumagsak muli ang kanyang aura sa puntong mas masahol pa ito kaysa dati. Nakaharap sa kumikinang na sibat, nakaramdam siya ng takot sa unang pagkakataon. Mas mahina nga ang kabilang partido kaysa sa kanya, ngunit pagkatapos nilang magpalitan ng mga finishing moves, siya ang nasugatan ng husto. Hindi niya maiwasang isipin na kung magtagal ang laban ay papatayin siya ng kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi nagtagal, itinapon niya ang kanyang takot at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sumusugod siya kay Yang Kai. Ang kanyang ekspresyon ay mas kakilakilabot kaysa sa kanyang kalaban dahil ito ay dumating sa isang punto na kung saan ay hindi na bumalik. Ngayon, isa sa kanila ang babagsak, walang ibang posibleng kahihinatnan. Si Yang Kai ay nanatiling hindi natitinag. Habang nilalampasan nila ang isa't isa sa void, tumalsik ang dugo nila at sabay silang umungol. Hindi ito maaaring makatulong, dahil sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong gumamit ng isa pang soul-rending thorn sa kanilang pagpapalitan ng mga galaw. Habang ang kanyang kaluluwa ay muling nasugatan, ang Royal Lord ay hindi gamaan ang pakiramdam. Si Yang Kai ay mayroong soul-warming lotus, kaya hindi siya nag-aalala na ang kanyang kaluluwa ay masyadong mapinsala, ngunit hindi rin ito masasabi para sa Royal Lord. Sa sandali na pinatatag nila ang kanilang mga figure, tumalikod na sila at nag-charge ulit sa isa't isa. Sa kawalan, hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang nakapalibot sa kanila sa lahat ng direksyon. Alam na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, ang Royal Lord ay nagnanais na gamitin ang kanyang mga nasasakupan. Sa kasamaang palad para sa kanya, noon, umiwas siya sa pag-spawning ng alinmang territory lords para makatipid ng kaunting enerhiya, kaya ang pinakamakapangyarihan niyang mga subordinate ay mga feudal lords lamang. Ang Royal Lord ay hindi sigurado kung ang gayong hukbo ay maaaring magdulot ng anumang banta kay Yang Kai, ngunit dumating ito sa puntong wala na siyang magagawa kundi subukan ito. Mukhang napagtanto rin ito ni Yang Kai. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tiyak na wala siyang pakialam sa mga feudal lord ito, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Sa kasalukuyan, napapalibutan siya ng milyon-milyong Black Ink Clansmen, at kinailangan niyang harapin ang Royal Lord ng sabay. Kung hindi siya naging maingat, baka mawalan siya ng buhay dito. Kaya naman, lalo siyang naging malupit sa kanyang mga galaw habang baliw niyang isinaaktibo ang soul-rending thorns. Pagkatapos gumamit ng pang-apat na soul-rending thorn, napagtanto ni Yang Kai na nahulog siya sa isang masilaw na estado. Lihim siyang nagmura dahil gumamit siya ng napakaraming soul-rending thorns at ngayon ay naapektuhan ang mismong pundasyon ng kanyang soul. Kung patuloy niyang gagamitin ang soul-rending thorns, ang kanyang soul ay mapupunit bago pa niya mapatay ang Royal Lord. Nang mangyari iyon, kahit ang soul-warming lotus ay hindi siya nailigtas. Ang mga kaisipang ito ay naganap sa isang iglap bago ang kanyang isip ay biglang naging blanko dahil hindi na siya makapag-isip ng maayos. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang hindi kilalang tagal, biglang natauhan si Yang Kai nang makaramdam siya ng malamig na sensasyon. Sumasakit ang kanyang ulo dahil napinsala ng husto ang kanyang kaluluwa, na naging dahilan upang hindi siya makapag-isip ng maayos. Dahil lamang sa soul-warming lotus na siya ay nagkamalay pa. Kasunod nito, napagtanto ni Yang Kai na napapaligiran siya ng mga kaaway na nakaunat sa malayo na walang katapusan. Sila ang mga sundalo ng Black Ink Clan. Sa sandaling ito, nakikipaglaban siya sa mga sundalo ng Black Ink Clan, at saan man siya pumunta, umaagos ang dugo tulad ng mga ilog habang hindi mabilang na mga bangkay ng Black Ink Clan ang nagkalat sa kawalan. Sa kabila ng katotohanan na siya ay walang malay kanina, ang kanyang katawan na hinahasa ng daan-daang taon ng labanan ay likas na tumugon upang patayin ang mga kaaway, na nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi, nagawang patayin siya ng mga feudal lords. Itinuring niya ang kanyang sarili na mapalad na walang mga territory lords sa mga Black Ink Clansmen. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Sa sumunod na sandali, napagtanto niyang wala saan man ang Royal Lord. Nasaan na siya? Kudlit. Ang dahilan kung bakit siya nahulog sa pagkakahiga ay dahil na-activate niya ang napakaraming soul-rending thorns. Hindi kinaya ng kanyang kaluluwa ang pinsalang dulot ng 4 na paulit-ulit na sakripisyo. Dahil nahulog siya sa ganoong estado, itinuring niya na ang Royal Lord ay wala rin sa mas mabuting kalagayan sa kabila ng katotohanan na ang huli ay mas malakas. Gayunpaman, ngayong gising na siya, hindi niya makita ang aura ng Royal Lord. Tumakas ba siya? Hindi. Kudlit. Biglang tumingin si Yang Kai sa kanyang kamay at napagtantong may hawak siyang malaking ulo na may mga sungay ng tupa.
Nakadilat pa rin ang mga mata ng ulong ito na para bang hindi siya nagbitiw bago siya mamatay. Makikitang tumutulo ang itim na dugo mula sa naputol niyang leeg. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yang Kai na nakakita na siya ng ganoong tanawin.